Hi everyone, it's me Joanne. Thank you so much for watching my video and thank you for supporting my Facebook page. So ang ibabahagi ko po sa video ko po ngayon is mga tips para doon sa mga taong may mga acid reflux and anxiety attack. Well, yes, hindi po siya madaling i-overcome kapag may anxiety ka na, may acid reflux ka pa. And then also yung mga sintomas, kasi yung mga sintomas hindi talaga kumbaga kanais-nais na nararamdaman sa ating katawan, and then to the point na pumapasok na dito yung mga negative thoughts. So yun, magkakaano na para ng naggegera na yung ano mo, yung isipan mo, hindi lang yung isipan mo pati yung katawan mo. And ang maibibigay ko lang po na tips is limitan po yung pagkain lalo na kapag gabi. Kasi kapag gabi, syempre, lalo na pagkatapos kumain, kasi syempre sobrang pagod, tapos gusto mong matulog agad-agad. So, ina-advise ko po na wag po kayong kumain ng marami. Ako po kasi, hindi po ako doktor, pero na-diagnose po ako ng silent acid reflux. Wala po akong mga sintomas gaya ng ibang mga tao na as in talaga yung kanilang mga sintomas. Kasi 2016, na-diagnose po ako na may PTSD, suicidal thoughts and panic disorder. Ano po yung connection dito sa nangyari sa akin 2016? Sa silent acid reflux ko. Of course, kasi nga, kapag sobrang stress yung katawan ng isang tao, nagpo-produce tayo ng acid sa ating stomach. At hindi po ito lumalabas agad-agad. Lumalabas po ito after some time. So, after ko ma-diagnose, 16, 17, 18, and then 2019, pagbalik ko galing sa Pilipinas, ang naramdaman ko lang is yung parang may nakabara sa aking lalamunan. Tapos, mayroon akong mga nalalasahan na parang metal. Tapos, parang sobrang baho ng naamoy ko galing sa aking ilong. And doon ko po nalaman, kasi na-diagnose ako na may silent acid reflux. Kasi nga, kapag mataas yung acid sa ating stomach, bumabalik po ito sa ating esophagus, and then silent siya kasi wala siyang mga sintomas na like heartburn, like pananakit ng stomach, or pangangasim. Wala ako nun. So, ang lang sa akin is yung lalamunan ko parang may nakabara, para kang may sipon. And nung pagbalik ko dito, yung mga sintomas niya parang nawawala, bumabalik, and then 3 months na hindi na siya nawala, kumbaga nagstay na siya. So doon ako, kasi syempre nung 2013 na-diagnose naman ako na may tuberculosis. So akala ko bumalik yung aking sakit. So of course, kasi syempre may history ako, so bumalik uli ako sa hospital dito sa Belgium. Bumalik ako sa hospital, and then I'm very thankful na hindi bumalik yung aking sakit, but mayroon akong silent acid reflux plus sinusitis. Kasi nga, syempre, hindi lang po dito naapektuhan yung acid. Kasi syempre, acid yan. Think about that, as acido galing sa atin, sa ating stomach. So, pati rin dito na kumbaga na-infect dito, pati yung akin dito. So, nung time na yun, nagpaano ako, parang linagyan ako ng para siyang camera na maliit, tas nilagay dito. Tapos syempre pag dito kasi yung ating ilong, connection talaga yan dito sa ating lalamunan. So nakita doon na yung vocal cord ko is na-infected, kumbaga may iritasyon kasi nga yung acid. And kaya pala na nagkakaroon ako ng parang may nakasagabal. So fast forward, ang ginagawa ko is inoobserbahan ko yung sarili ko. So, kapag kumakain ako ng marami sa gabi, more siyang nagpe-press siya dito. Nararamdaman ko talaga. And then, kapag less yung kinakain ko, nakakaramdam pa rin ako, pero hindi na as in sobra
na nung kumakain ako ng dami. So every night, less akong kumakain like yung soup, tapos bread, and 4 potatoes, and yeah, kung ano man yan, fish man yan, or uh, beef sticks man yan, or vegetables man yan. Hindi kasi ako kumakain ng marami, or spaghetti man yan. Hindi ako kumakain ng marami. So, inoobserbahan ko yung sarili ko. So, yun ang ginawa ko. Kumbaga parang routine. Syempre, kumbaga mahirap kasi syempre, kailangan mong kumain paggabi, 'di ba? Lalo na pag tawag nito, pag pagod ka galing sa trabaho. Kumakain ako ng marami kapag lunch, kumakain ako ng marami. Sa gabi is hindi na talaga kasi syempre pag lalo na pag nagtatrabaho ako, syempre maghapon kailangan mo talaga ng energy. So kailangan mong kumain. So ako naman hindi naman ako mahilig kumbaga yung bang nakaupo lang maghapon, no. More on kasi ako na movements, na naglilinis, walking, na pumupunta ako sa school ng anak ko, hinahatid, sinusundo. So parang hindi na talaga ako na kumbaga na napipirmi sa isang lugar. Napipirmi lang ako kapag umuwi na yung anak ko. Tinatawag ko yun is power nap. So I need it. Kasi katawan mo yan alam mo yan So yun ang maibigay kong tips sa mga taong nagkakaroon ng acid reflux, tapos anxiety attack. Kasi kapag mataas yung kapag mataas yung acid mo sa iyong stomach, and then may anxiety attack, may posibilidad na umatake talaga yung panic attack mo or anxiety mo. Kasi nga, syempre, nakakaranas ka itong mga sensasyon, tapos pupunta ka ng hospital, tapos magpapa-ECG, magpapa-echography ka, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 3, and then blood test ka, or all the test na gagawin sa'yo, but wala silang may nakita na abnormalities sa katawan mo, pero nakakaramdam ka ng physical na mga sintomas, which is like yung heartburn, yung pananakit ng dibdib. It's because hindi naman talaga yun sa dibdib, kundi sa muscle natin dito. And syempre, yung tawag nito, yung signal na ini-connect sa ating utak is iba. So, ikaw naman, yung utak naman natin is nagre-release siya ng hormones. So, yung hormones na nire-release is, yun yung sinasabing fight or flight, na kailangan mong depensahan yung sarili mo sa panganib, pero hindi ka naman nasa panganib kapag may kaalaman ka talaga about what is anxiety, kapag psychiatrist ka, kasi hindi naman po ibig sabihin na nagpapa-psychiatrist ka is re-resetahan ka ng medication. Depende po yan sa sa kaso. Kung yung kaso mo is severe, or may disorder ka na, or nakaka-bother na talaga sa'yo, aanuhin ka talaga ng medication. Pero kung kaya pa talaga siyang, kung for example, fresh pa lang siya, like let's say 3 months ka na nakakaranas ng ganyan, kung yung gagawin ng mga tao is direct to the psychiatrist, malalaman mo. At marami ka kasing malalaman about what is anxiety. Mayroon po kasing tinatawag na cognitive behavioral therapy. Yes, that's true. Talking therapy lang yan. But yung talking therapy lang yan is malaki po yung tulong. Nai-enlight yung utak mo, nabibigyan ng knowledge kung paano mo i-react yung sarili mo sa mga sintomas na nangyayari sa'yo, nararanasan mo, yung palpitation, yung pagkahilo, yung pangangalay man yan ng batok, binti, yung balikat man yan, or yung acid mo. So, ganun talaga, or yung parang hindi ka makahinga, parang may nakabara sa ilong mo. Kasi guys, kapag mataas yung stress mo, tumataas yung acid natin. Kapag mataas yung acid natin, may chance na naaatake yung anxiety mo. And then, mai-stuck ka sa ganung sistema, and kumbaga, lilipas ang 1 month, 3 months, 6 months, 1 year, 2 years, 3 years, and sinasabi mo lang na kasi anxiety lang naman yan. So, but it's already bothering for 3 years na nadidistract ka, nadidisturbo ka na, lumiliit na yung mundo mo. So, pag ganun pa lang talaga,
Kapag alam mo, no, I mean, like if you are confused kung ano yung nararamdaman mo, like if you go to the hospital na magpa ano na ano ka, kumbaga let's say na confine ka sa ICU kasi nga yung mga physical na nararamdaman mo. Tapos yung mga doktor nagsagawa sila ng mga ng mga deep examination sa iyo. Pero wala silang may nakitang abnormalities. And then second times again na nangyari na naman, napunta ka na naman ng ICU. And same problem pa rin. So kapag ganun na, kapag may doktor na magsabi sa iyo na better to go to psychiatrist kasi sila po yung may nakakaalam. Kasi yung mga doktor, guys, ang mga doktor, ano sila? Kumbaga yung sakit talaga sa puso, yung may mga sugat, and yung kasi, yung mental health kasi, iba kasi yung mga doktor na yan. Sila po yung nakakaalam kung ano yung kalagayan ng mental health ng isang tao. Pero dapat, kung pupunta kayo sa isang psychiatrist, dapat yung bihasa talaga. Bihasa na kahit hindi ka magsalita, malalaman na nila, makikita na nila sa aura mo, sa mukha mo. So yun po dapat ang pinaka-importante. Wag po ninyong itago, wag po kayong mahiya. Kung hindi man kayo matulungan ng inyong pamilya, magtanong-tanong kayo. But ako kasi, never kasi akong nagtanong eh. Never akong pumasok sa Facebook page, sa YouTube, Google. Never ko kasi yung ginawa. Ang finocus ko talaga is yung ugat ng pagkakaroon ko ng PTSD, suicidal thoughts, and panic disorder. And then also, yung nang na-diagnose ako na may silent acid reflux and cyanosis, doon po ako nag-focus kung ano ang nakakapagbigay sa akin ng pagbara sa aking lalamunan. So, I observe myself, I observe the food na yung kinakain ko, tapos yung yung surrounding ko, yung trabaho ko, yung trabaho ko dito sa bahay, pagiging isang asawa, pagiging isang ina. So I observe that kung ano yung nakakapatrigger sa aking pagbara sa aking lalamunan, dinidetoxifying ko yung sarili ko. Hindi ko inaano yung sarili ko. Kumbaga, hindi ko siya pinupush so hard or pinapanish. No. I comfort myself. I give motivation. Kung kaya kong magbigay ng motivation sa ibang tao, kaya ko rin magbigay ng motivation sa aking sarili at pangaralan yung aking sarili. Kung kaya mong magbigay ng mga advice sa ibang tao, kaya mo ring magbigay ng advice sa sarili mo. Kung kaya mo magbigay ng compliment sa ibang tao, kaya mo rin magbigay ng compliment sa iyong sarili. Yun po yung pinaka-importante. Dapat unahin po yung sarili. Hindi po yan makasarili, kundi kumbaga inuuna mo lang yung mental health mo, yung inner peace mo. Kasi kapag hindi okay yung inner peace mo, lahat po yan is magsusunod-sunod. So anyway guys, sana nakatulong po itong tips na limitan yung pagkain ng madami sa gabi. Mas magandang kumain ka ng marami sa hapon, sa lunch. Yun po yung pinaka kasi yung lunch mas importante yun. Importante din po yung dinner, but dapat talaga na hindi po sobrang dami na as in talaga kakain ka ng marami. No. Kailangan kapag ikaw ay may anxiety, may acid reflux, kailangan control, kailangan disiplinahin mo ang iyong sarili at pahalagahan at ramdamin mo, maging connected ka sa iyong sarili, sa iyong inner peace, sa loob mo. Hindi lang yung mga needs mo, but yung needs ng nasa loob mo. Thank you so much and God bless us.